Updates at accomplishments ng Philippine Coconut Authority, ating alamin kasama si Philippine Coconut Authority Administrator Dr. Dexter Buted. Admin, magandang tanghali po. Ay magandang tanghali po, ASEC Joey and ASEC Aboy. Yan. Magandang tanghali po, Admin. Admin, kamustahin muna natin yung tinatawag na twin program ng inyong administrasyon. So, it involves planting, replanting at fertilization ng mga niyog sa bansa. So, pakikwento po sa amin. Maraming salamat, ASEC. No? Ito po yung mandato ng ating mahal na Presidente, Ferdinand Marcos Jr., na magtanim ng 100 million coconuts or palm. It's because sa ngayon ay pangalawa ko tayo sa global market na meron tayong about 14.7 billion coconut yield per year. Contrary to Indonesia's number 1, meron tayong 17.1 billion. So para mapalampasan natin at tayo ang manguna sa global market, kailangan tayong gumawa ng mga hakbang. Ito na ngayon yung ating twin project from the Philippine Coconut Authority. One is the planting and replanting na ang mandato ay hanggang matapos ng termino ng presidente natin ay makapagtanim tayo ng 100 million coco palms. But then, titingnan din natin sa isang banda para maitaas pa natin lalo yung sustainability at ang yield ng ating coconut. Nandun naman yung fertilization project natin. So if you could just imagine, ASEC, no? Kung hanggang ngayon, because we started 2022, at hanggang 2034, we will be registering or posting a 2 or 20.1 billion yield that time. So, hindi pa kasama dyan ng fertilization. So, ibig sabihin, tama yung direction ng Pangulo sapagkat pagdating ng 2034, kahit hindi na niya term, no, makikita mo na talagang umusbong, nanguna tayo ngayon sa pandaigdigang merkado when it comes to coconut industry. Sapagkat we are talking here about 2.8 million farmers. And directly involved in the industry, it's about 20 million people na umaasa sa industriya ng nyog. At dito naman ho, do sa direktibang magtanim ng 100 million, no? 100 million, yeah. Coconut palms. Nasaan na po ito ngayon? We started 2023, naka 1.7 million ng 2023. 2024, there is a significant increase from 8.3 million, nakapagtanim tayo ng 8.6. So the target is 8.3, while nakapagtanim tayo ng 8.6 million. So we are now at the third leg of our program at meron tayong 15.3 million target for this year, for 2025. And for next year, 2026, 2027, and 2028, ay 25 million ang target natin. So para mabuo natin yung 100 million as mandated by the President. On target naman, no? On target tayo. Bakit sa tingin nyo, Admin, na yung sinet na target ng Pangulo ay 100 million? Ano po yung magiging pakinabang? Kasi sabi nyo by 2034, it will exceed that number. Pero supposing maabot natin yung 100 million, ano po yung magiging benefit nito para sa ating bansa? Unang-una sa lahat sa economy, no? Kasi at range ngayon, every year, meron tayong value ng export natin at $2.2 billion. If you look at the figure, it involves $2. So ang dollar earner ang coconut among all agricultural products in the country. So number 1 po yung coconut commodity pagdating natin sa export value. And then, ano pa yung pakinabang natin? Nasabi ko kanina na tayo ang mangunguna sa buong mundo when it comes to coconut. Because there are so many opportunities for coconut. Nandyan yung CME natin, yung biofuel natin, ay galing po yan sa ating coconut methyl ester, sa coconut natin. And including yung aviation fuel. Ang aviation fuel natin, nag-start na tayo sa EU na nasa 2% ng requirement nila para ma-blend natin sa ating fuel. So, aside from the food and the non-food, at marami pa rin pakinabang yung coconut natin as we increase the opportunities. Naisip ko lang food. Food na naman. Tanghali na eh. Tanghali na. Well, isa ho sa mandato ho ng PCA, may taas yung kalidad at ang taas ng pamumuhay ho ng ating mga magnunyog. Paano makakatulong ang pag-approve ho ng Revised Coconut Farmers and Industry Development para sa
para magawa ho ito, ano yung mga itutulong ho talaga niya, admin? Una sa lahat, Asek, nagpapasalamat tayo sa Pangulo Marcos, no? Kasi naamyendahan ho niya yung ating CFIDP. Ano po yung mga layunin nito? Una, nandito yung social protection. Yung social protection, nandun na rin community-based farm enterprise at ang pangatlo, yung development and empowerment of cooperative. Ito yung naglalayo na patingkadin, pataasin ang antas ng pamumuhay ng ating mga farmers. Una, dun sa social protection natin, nandyan yung medical. Ito bago po sa ating batas o ang ating ilulunsad ngayon, yung medical services for the farmers. Wow. You could just imagine, pag na-hospital ang farmer, on top of the PhilHealth, on top of other government assistance sa DSWD and others, no, makakapagbigay tayo sa farmers ng maximum of 40,000 para kanya sa kanyang hospital bill. At hindi lang yung farmer, kasama din po yung kanyang dependents. At hindi lang yan, meron tayong mga mobile medical mission, ibig sabihin, na-check yung anong mga sakit ng mga farmers natin, anong kailangan natin, at doon mismo sa mobile services natin, medical service, nagdi-dispense din tayo ng gamot. And then aside from the medical, pag sila ay outpatient naman, they're given 5,000. At pag ikaw ay na-hospital, bukod dun sa 40,000 maximum na pwede mong ibigay natin sa pasyente, ay pwede rin silang bigyan ng 5,000 pesos for their medicine. That's for the medical. Pumunta naman tayo sa scholarship. Layunan din po ng Pangulo na bawat pamilya ng ating mga farmers ay kahit papano ay magkaroon sila ng tinatawag nating makapagtapos sa kolehiyo. At yan po ang programa din ng CFIDP. At this point in time, we have 10,000 scholars. Yung first batch may nag-graduate na 166. Pero for this year, meron tayong 900 something, more than 900 nag-graduate. At hindi lang yan, nagbibigay din tayo ng ano yung coverage ng scholarship ng CFIDP. They're given cash at amount of 35,000 per SEM. So total of 70,000 per year. May laptop silang allowance na 30,000, may thesis allowance, may transportation allowance pa sila pag nag-OJT. So, this is a total package na talagang makakapagbigay ng, kumbaga, kagaanan ng pamumuhay ng ating mga farmers. Kahit anong course po ang inaaral nila? May pwede mga courses except for medical programs, medical courses. Yeah. At yan lang yung sinabi kong social protection. Yun to naman yung community-based enterprise natin kanina. Binibigyan din natin sila ng mga intercropping, yung mga farmers natin. Di ba? Yung nyugan nila, kasi may mga bakanting lote. Kasi in a 1 hectare, ang ano natin is about 143 pounds. No? So, makita mo, medyo maluwag pa yung lupain mo. So, pwede pa tayo mag-intercrop para added income sa farmers natin. Nandyan yung coffee, intercrop, cacao, at may mga animal integrations din po tayo. So, pinag-uusapan natin, admin, itong mga pagbabago sa CFIDP. Pero bago po tayo humantong doon, kailangan siguro maunawaan muna natin kung ano yung estado ng industry, coconut industry sa ngayon. So, bakit kinailangan nating i-upgrade yung plano? Ano po ba yung mga nakita nating challenges nung mga nakaraang taon? For the CFIDP? Sa As a industry itself. Una, bago yung fertilization natin, if you look at the budget of the PCA, eto, ASEC, no? Sa planting natin is 306 million. Makakapagtanim lang tayo ng 2.5 million per year. Okay? If you look at the budget. Sa fertilization naman, 153 million budget lang per year. That means 0.08% lang ang kabuuan na pwedeng i-fertilize dun sa kabuuan ng coconut palm na meron tayo in the Philippines. We have 345 million coconut palm in the entire country. So wala pang 1% do sa fertilization niya. So we're talking about revitalization, we're talking about sustainability. Kung yun lang talaga yung pondo ng Philippine Coconut Authority for that projects, ay hindi ho natin mauungusan ang global market. Ibig sabihin, talagang magsasuffer pa rin tayo ng supply and demand, kaya ang taas ho ay ng kopra. At hindi tayo makapag-produce ng other value chain. May tataas yung yield natin, yun ang importante. Para sa ganun, may raw material tayo na pwedeng gamitin
at itaas natin yung value chain ng coconut industry. Napakarami. Pero ngayon, sir, with the help of the government, from 306 million, went up an additional of 1 billion. Maraming salamat po sa Pangulo. And then sunod, from 153 million for the fertilization, the President gave us an additional 1.8 billion. So that means we will fertilize the 44 million coconut palm per year. Ang daming coconuts dahil sa twin program, ano? Pero ano ho pa ba ang mga abangan natin mga kababayan sa PCA ngayong 2025? Una, we would like to invite the public to join us. This is a whole nation approach. So magkakaroon ng simultaneous coconut palm planting on August 8 this year. August 8. At gusto namin naniyahan lahat-lahat. At nagpapasalamat kami even now the state universities and colleges ay talagang interesado sila sa pagtatay ng kanilang tissue culture, pagpo-provide ng mga nursery and other local governments. Talagang napaka-active ngayon yung sambayanan when it comes to coconut industry. It's good to hear. Bilang panghuli, admin, siguro mensahe nyo na lamang po sa ating mga coconut farmer at sa mga stakeholders po ng ating coconut industry. Una sa lahat, no, ASEC, no, sumasaludo kami sa ating mga magduyog. Kayo po ay tunay na bayani sapagkat kayo ay sandigan ng ating sambayanan pagdating sa pagsasaka ng nyog. At sunod po ay abangan nyo yung mga caravans natin para ibigay yung mga nararapat para sa ating mga coconut farmers. Nandyan ang tree planting, free fertilization at ang services po ng Coconut Farmers Industry Development Plan. At gusto ko na rin pong i-plug na starting July 18, ito po sa ating programa sa Rise and Shine, 6 to 8, between 6 to 8 a.m. ay magsisimula na po yung ating episode mula po sa Philippine Coconut Authority at ang mga partners po natin. Ako, maraming salamat po sa inyong oras, Philippine Coconut Authority Administrator Dr. Dexter Buted. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you, sir.